at malwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong ika-19 ng taong 2021 at Miyerkules po ngayon. At gaya po ng ating mga palagi ang paalala sa inyo at ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang programang ito, huwag po natin kalimutan ang pagsusuot ng mask. And syempre yung ating face shield, pag kayo lumabas na, siguraduhin nyo lang na kayo'y nakadistansya ng 2 metro o 6 na pie. At kayo po ay palagi ang maghugas ng inyong mga kamay, sabon at tubig. At palagi ho kayo magpapalusog ng inyong mga katawan, kumain ng mga masustansyang pagkain, gulay, prutas, uminom ng maraming tubig, mag-ehersisyo, matulog ho ng at least 8 hours a day. Sigurado meron na tayong pananggalang sa coronavirus. At pinag-uusapan ho ang coronavirus. Alam niyo naman ang coronavirus. Yan ang nagiging dahilan kung bakit napipuwersa po ang pamahalaan na magpatupad ng tinatawag na lockdown at mga protocols sa kalusugan. Kaya ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay napipilitan nung magbabala, nagpapaalala at nagbababala at the same time na pag hindi po tayo susunod sa mga patakaran upang maiwasan natin ang pagkakasakit at paghahawa ng iba, mapipilitan daw po siya na magpatupad na naman ng mas striktong quarantine measures gaya ng lockdown. Yan kung patuloy na lumalabag sa mga protocols on health. Yung po bang pagsusuot ng mask, yung pagsusuot ng face shield, pagdidistansya ng 2 metro, paghuhugas ng mga kamay, ng sabon. Pag patuloy nating nilalabag, talaga namang nanganganib ang buhay natin at buhay ng iba. Ito naman ay talagang para sa inyong lahat. Hindi ba paulit-ulit na nating sinasabi yan? This is for your own good, sabi ni Presidente. Pag hindi sumunod, magkakaroon na naman resurgence. Tataas na naman ang bilang. Lalong-lalo na may mga bagong variants. Mga iba-ibang uri ng mga coronavirus. Talagang sabi niya, mapipilitan ako mag-impose ng lockdown at mas mahigpit ngayon. Alam niyo kung bakit niya nasabi ito ni Presidente? Kasi si Secretary Eduardo Anyo ng DILG nag-report ho nung Monday sa kanyang regular televised address to the people na 32,867 na mamamayan na naman ang nabigo na naman na magsuot ng mask. O kung may suot man, hindi ho nasa wastong pagsusuot, kinababa yung mga maskara. Alam niyo ba na yung 32,867 na lumalabag o violators, napakalaki ho nitong bilang. Sabi na nga ho natin sa inyo, isa lang nga nagdala ng coronavirus dito. Nakita niyo, inabot na tayong daan-daan libo nagkakasakit. Hindi po ba? Kaya yung 32,867 na mamamayan, pakiusap lang naman. Huwag niyo nang uulitin. Yun naman ng mga 10,000, 705, 10,705. Ito naman ay mga hinuli kasi hindi naman nagpapatupad ng distansya, ng 2 meter distance. O ito naman mga pasaway din na 585, 585. Ito naman, talagang hindi umiiwas sa kumpul-kumpul at nagkukumpulan. Kung baga, siguro, nagpapati-pati sila, uusap-usap, madalit sabi kumpulan. Alam naman ho natin, yan po talaga ang sinisimulan ng pagkalat, pagkahawa ng coronavirus sa isa't isa.
talaga namang si Presidente, hindi na niya malaman kung paano diskarte na paalalahanan. Ito namang mga kaibigan natin sa oposisyon, tahimik naman kasi pagdating naman sa paalala. Sa halip na sumama sa pagpapaalala sa sambayanan na sumunod sa mga protocols, ang kanilang mga paalala, yung mga paulit-ulit nilang kritisismo na nasagot na at wala namang batayan, paulit-ulit pa rin. Ay nako. Kaya sabi ni Presidente, alam nyo, ang pag-asa po natin ay ang pagsunod. Kasi kailangan talaga ng gobyerno ang inyong kooperasyon at ang pagsunod sa batas upang matalo natin ang coronavirus. Hindi porket kayo nagkaroon na ng bakuna doon sa mga nabakunahan, hindi ibig sabihin pwede na kayo ulit magkasakit. Hindi po pwede yan kasi po pwede nga kayong mahawaan na muli, di ba? Nangyari na ho yan Sabi ni Presidente, ako, ayaw na ayaw ko sa lahat ang magpatupad ng lockdown. Ayaw ko dahil restriction sa paggalaw nyo. Ayaw ko na kayo pinipigilan sa malayang paggalaw. Pero, mapipilitan po ang Pangulong Duterte kung lumala ang sitwasyon dito sa ating bansa dahil lamang meron mga kasama nating mamamayan na talaga namang malupit na hindi sumusunod sa mga patakaran ng health protocols. At sabi niya, kung ako magpapatupad ng lockdown, hindi dahil sa gusto ko, ayaw ko nga kaya lang, kailangan yan para mapigil natin ang pagkalat ng coronavirus. Kasi, ito ang hihila sa atin pababa. Yan ang problema pag maraming may sakit. Mapipwersa na naman tayo mag-lockdown. Pag nag-lockdown na naman tayo, wala na namang trabaho. Magsasarado na ng mga kumpanya. Ano ba yan? Sabi ni Presidente. Kaya tulungan niyo ako. Magtulungan po tayo. Kailangan natin ng kooperasyon ng gobyerno at ng private sector at mga pribadong mga mamamayan. Sabi ni Presidente, kinakailangan talaga full blast na tayo rito sa laban sa coronavirus. Sapagkat naghahanda tayo sa isang worst case scenario. Yung mga malulubhang pagdating ng mga sakuna, kalamidad, o pag nagkaroon na naman ng resurgence, o pagkalat na muli, pagdagdag ng bilang. Sabi niya, pinaghahandaan natin na ito. Sapagkat talagang mapanganib itong sakit ng coronavirus. Dahil marami nang natutuklasan ng mga bagong variants. Mas matitindi, mas makamandag, kumbaga sa ahas. Kaya mas mabuti yung naghahanda po tayo. Para pag umatake ito, nandun na yung ating pananggalang. Meron na tayong bakod para hindi ito makapasok sa mga katawan natin. At talaga namang sabi ni Presidente, ako kinikilala ko naman na pangmatagalan itong labanan natin sa hindi natin nakikitang kalaban. Pero, kailangan pa rin tayong maganda. Kasi hanggat naririyan ng coronavirus, talagang matatagalan. Sa dami ng mga ayaw sumunod sa protocol. Kaya ho tayo nagbabalanse. Yung ating mga pagtugon medyo calibrated, ibig sabihin, depende. Luluwagan natin ang mga protocols kung medyo okay na. Pag medyo andyan na naman, medyo stricto. Hanggang makuha mo natin yung herd immunity tinatawag para
maging malaya ho na tayo sa ating paggalaw at maging malusog na muli ang ating ekonomiya. Kaya yung utusan ni Presidente, bilis-bilisan nyo yung yung mga infrastructure natin sa rollout, sa bakuna, sa storage, dun sa bilang, damihan pa natin, bilisan natin. Samantala, may magandang balita naman tayo kasi Secretary Francisco Duque naman nagsabi na yung pagtaas ng coronavirus doon sa 2 linggong nakakaraan, bumagsak ng 24% mula sa negative 22%. Habang yung average naman ng attack rate o yung pagkahawa bumagsak naman sa mga 6 na kaso for every 100,000 population. At nananatili, sabi po ni Secretary Duque, na nasa moderate risk naman ng NCR, kung sa negative 46% naman from negative 39% ang kanilang 2-week growth. Ibig pong sabihin nito, bumabagal na po ang pagdagdag o ang paglaki ng kaso. At yung 2 linggong growth rate o yung paglaki, nasa 13.44 na lamang dito sa ADAR. Ano ba itong ADAR? Mula po sa 24.9 cases per 100,000 population. Ibig po sabihin ng ADAR yung attack rate. Ayun. Sabi pa ni Secretary Duque, yun daw pong healthcare utilization rate natin sa ating bansa. Abay, bumaba na ho ito. Bumagsak na sa 46% galing sa 54% ng Abril. Ngayong Mayo 16. 46% na lang. Biro niyo yung binabang yun. Malaki na rin yun. At na-obserbahan niya na yun daw po 23% drop. Yung pagbagsak ng 23% dyan sa healthcare utilization rate para sa NCR mula daw po sa 68% last month naging 45% na lamang as of May 16. Ano bang ibig sabihin ng utilization rate? Ibig sabihin, yung pangangailangan, yung paggamit ng mga gamit sa ospital at yung pong mga pangangailangan ng mga higaan, yun. Bumaba na ho yun. Dati-dati, hindi ba na-overwhelm ang lahat ng ospital? Sa sakit. Meron nga tayong kaibigan, si Philip Cruz, 2 linggo yata nagkasakit ito. Kaya yun yung mga nagkakasakit, medyo may magandang balita na tayo. Hindi na kayo mag-aantay dyan sa ER o dyan sa pasilyo. Meron na. Bumagsak na nga yung health utilization rate, pati yung bed utilization rate natin. Bumagsak by 88% to 56% na lamang. Hindi, konti na lang. Now, kahit na nagkaroon na ng pagbabago sa sitwasyon dito sa Metro Manila, napansin ni Secretary Duque na merong uptick na tinatawag yung infection sa 10 region. Ibig sabihin, sa ibang lugar, medyo umaakyat At ito daw po nasa Mimaropa, sa Bicol region, sa Western Visayas, sa Eastern Visayas, sa Northern Mindanao, pati sa Davao region, Sax-Cargen, Caraga, Zamboanga Peninsula, pati na dyan sa mga kapatid nating Muslim sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya sabi ni Presidente, pwede ba, hindi ko kayo mapipilit, pero kung ayaw nyo pong magpabakuna, manatili na lang kayo sa bahay, huwag na kayong lumabas. Kasi pag lumabas po kayo, mahahawa ninyo ang ibang tao. Kaya yung si Philip Cruz sa kaibigan natin, ayaw na lumabas Hindi naman coronavirus sa kanyang sakit. Pero at least nananatili sa bahay kasi baka mahawa pa siya. Ayaw naman nating umatin ng kanyang weight. Kaibigan natin to. Nakikinig sa atin ngayon to Pag hindi ka makahinga, sabi ni Presidente Duterte, dadaling ka sa ospital. Walang makakalapit sa yung pasyente. Doktor lang. Sige. Nakabalot pa itong mga doktor nating ng PPE. Di ba? Parang mga spaceship. Balot na yung ulo, balot yung mukha,
balot yung katawan, pati sapatos, balot. Kasi baka sila mahawakan. At pag namatay kayo, naku, diretso kayo sa morgue. Hindi na kayo mahalikan ng mga mahal nyo sa buhay. Hindi nga kayo mabisita sa ospital eh. No, diyan nyo lang marirealize ang sakit. Kaya pwede po ba manatili kayo sa bahay? Bahay, as in bahay. Kahit na kaninong bahay, basta bahay ho. Yung iba kasi maraming bahay eh. Kaya kung ayaw nyong magkasakit, manatili ko sa bahay. Kung ayaw nyo rin namang mamatay, manatili ko sa bahay. Pero yung may mga trabaho, may mga kailangan, lumabas kayo. Pero, kailangan masigasig ho kayo. Talagang maingat kayo sa inyong mga katawan. Isuot ninyo ang inyong mga mask sa tamang paraan na hindi yung binababa ninyo. Ang iba dyan nakatakip nga, binababa, yung ilong nakikita, yung bibig lang ang natakpan. O kung iba naman, lahat. Yun namang face shield, gano'n din, inaakit naman. Ako, talagang, alam nyo, yung pong mga tao naman na ayaw sa bakuna, hindi ko naman maintindihan kung ba't ayaw nyo pa hanggang ngayon. Abay, walang batayan yung pagkatakot nyo. Mas takot pa kayo sa bakuna dun sa gamot kaysa dun sa sakit. Ano ba yan? Maliho po yun. Ako talaga. Meron din tayong mga kaibigan na ganyan Sinisirmo na natin Sabi ko, ayaw kong umaten ng ng lamay mo. Pwede ba magpabakuna ka na? Kasi, meron na ba kayo narinig na namatay dahil sa bakuna? Wala. Maraming namamatay dahil hindi nagpabakuna. Alam niyo ba, yung Department of Health, meron nung silang pag-aaral na ginawa. At yung survey, alam niyo nakita nila from March 19 to 30, yung pong pagtitiwala sa bakuna, abay umakyat, hindi ba dati hindi ba, itong programang ito ang pinakamakulit niyan Kasi 75% daw ang walang nagtitiwala, pero gumanda na kasi yung mga tinitingala nilang leader, presidente, mga cabinet members, mga heads of departments, heads of offices, pati yung mga pulis natin nagpabakuna, kaya nagtiwala na rin yung iba. Well, pero meron pa rin Kasi 75% ang gusto nang magpabakuna. At nadagdagan na yung mga naniniwala na ligtas at epektibo ang bakuna pag iko'y naturo ka na, mga 85.5% na. Kasi as of May 18, alam nyo ba kung ilan na nabakunahan? 3 milyon mahigit na po. 3,114,847 doses of COVID-19 vaccines ay naiturok na. Hindi ba na? Binibida ko sa inyo, yung mga kontra sa Sinovac. Minumura nila China, Sinovac, pero tingnan nyo mga braso nila, puro markado Sinovac. Ayun, kasama mo sila dun sa 3 milyon mahigit. At dun po sa bilang na yun, yung pong 751,295, 771, 200 at 75. Dalawang milyon naman, 363,552 ang nakatanggap ng first dose. At ang total po ng mga ang DILG. Kailangan i-supervise nyo yung transportasyon pagdating sa airport, pagdating sa storage. Meron ng pinapanatiling temperatura lamang, kailangan malamig. Kasi yung buhay po ng bakuna, maiksi lamang, kaya kailangan makarating kaagad dun sa babakunahan natin.
Meron nga iniimbestigahan sila kasi may napabalita, meron 348 na vials ng Sinovac dyan sa Cotabato. Nakalimutan yata o nasira siguro yung freezer container. Pwede siyempre, kung nawala yung lamig o di masisira na, kaya pinapaimbestigahan, kailangan talaga ayusin natin yan. Samantala, si Presidente Duterte po, sabi niya, teka muna, pag natapos na tayo dito sa mga priority natin, gusto ko yung mga mahihirap, isunod nyo na ganyan, ha? Hindi po pwedeng nakatenga lang sila at nag-aantay. Diretso na. Unahin nyo yung mahihirap. Pag nahihirapan sila pumunta sa inyong mga lugar ng bakuna, puntahan nyo sa bahay. Doon na kayo pumunta. O, kagaya nila Daisy Romualdez, yung nga namang matatanda, nakikiusap, pwede ba, naku, Secretary, kaming mga, si Gloria Romero, si Pilita Corrales, ako nakikiusap, kung maaari naman daw po, may mga anong tawag dito, comorbidities to, takot na lumabas at nagkakasakit pa, kung pwede naman daw punta. Sabi ko, ang gawin nyo, mag-ipon kayo sa isang lugar lang. Gawa natin ng paraan na pupunta kayo. Yan din ang sabi ni Presidente. Ang hindi makapunta, nahihirapan at mahirap, walang pamasahe, ayaw maglakad pa. Puntahan nyo doon sa mga bahay nila o doon sa mga barangay nila, doon nyo gawin. Tama naman si Presidente. Kailangan, ganun talaga. Full blast ka nga. Gong hu tayo ngayon, gong hu. At sinabi ni Presidente, yung mga mayayaman, gawin na lang natin sa huli kasi ito namang mayayaman. Unang-una, sa totoo lang, alam niyo mayayaman, magagaling din yan. For all you know, meron na mga connect-connect yan, nabakunahan na yan, o di ba? Although mas marami sa kanilang hindi. Pero meron ding mga nakakalusot. Pero sabi niya, huli na kayo. Kayo naman, pag nagkasakit, ang daming gamot. Kaya-kaya niyong bayaran. Kaya niyong bayaran ng buong ospital nga . Kaya, paunahin na natin yung mahihirap, sabi ni Presidente. At saka, isa pa, sabi niya, huwag na ho kayong mamili kung bakit naman may nakiusap po sa atin ng isang araw . Kahapon lang yata yun. Sabi niya, pwede ba kami Pfizer? Sus Mariosep. Hindi, kung ano yung itinuturok, gaya sa Mandaluyong kahapon, mabuti, Pfizer, nagkataon. Kaya, pinakiusap na. Di tinanggihan daw sila na makapasok, walk-in. Alam mo na, si Mayor Menchie naman Nabalos, mabilis din. Action kagad, tinignan niyo siguro sa record, ito. Kaya kahit tanong sa akin, ano ba yan, Sec? Gusto ba niyan, Pfizer? Hindi, sabi ko, kahit anong tinuturok niyo dyan, turukan niyo. Pag ayaw nilang paturok, pauwiin niyo kung ayaw nila. Dahil hindi naman sapilitan niya. Ayun, nagpaturok din. Meron naman dyan sa may, saan ba yun? Sa Green Meadows. Nakiusap din na turukan sila. Ang tagal-tagal na raw nila nakalista. Merong mga masakit sila. 5 babae. Tinawagan natin si Mayor Joy Belmonte. Tinignan ng record. Meron na. Hindi na ilista. Sabi niya, papuntahin mo na. Kaya lang, pagpunta ron, tekso sa atin, pwede ba? Hindi ako pwede sa ganito, AstraZeneca, kasi merong, ang tawag doon, klaging. Sabi ko, 1 milyon, isa sa 1 milyon lang ang nagkaka-klaging, tsaka may edad pa yun. Wala ka doon. Huwag ka nang maghanap. Magpaturok na kayo. Kundi umuwi na lang kayo. Yun, text siya. Nagpaturok na po kaming lahat. Yan, ganyan. Huwag na po kayong mamili. Bibigyan ko kayo ng tip, ha. Alam niyo ba dun sa New York Times? Matagal ko na nabasa ito. Yun daw effective kung kayo'y nagusto niyo ng mga epektibo. Number 1 ho, alam niyo kung anong number 1? Sinopharm. Pero niyo, Sinopharm, Chinese yan. Number 2, Sinovac, Chinese pa rin yan. 3 and 4, Chinese pa rin. Di ko lang kalimutan ko ng mga pangalan nila. Pero ang number 5, yung mga ayaw ng iba, AstraZeneca. Ang number 6, yung mga gusto naman ng marami, Pfizer. Biro nyo, pang-anim lang pala yung pagka-effective nito.
Yung Moderna na gusto rin ng iba, number 7. Kaya talaga kayo, alam nyo, kaya nga ginawa yung bakuna, para sirain ang coronavirus. So lahat ng bakuna, yan ang magiging tungkulin at yan ang magiging bakod natin. Kung hindi man bakod, yan ang fire extinguisher natin. Kung baga sa sunog. O di ba? Kaya pabakuna na kayo. Ba't bilisan nyo na? Sabi ko nga dun sa isang kaibigan ko rin. Gusto ko Pfizer o kaya Moderna. Kako, baka sa isang linggo pa dumating yan. Sa pagitan ng isang linggo at ngayon, tatamaan ka, deadball ka. O sige, anong gusto mo? Ikaw naman, tinakot mo. Hindi, talagang hindi kita tinatakot. Talagang mangyayari sa iyo yan. Lalo pa, pumapasok ka sa opisina mo. O, hindi mo alam. Yung paglakad mo dyan, baka nasa lubong mo yung security guard nyo, may sakit pala yun. Talaga? Oo, ayun, hindi nagpabakuna. Ganun mo eh. Talaga naman. Kaya kailangan mabilisan ang bakuna. At the same time, pag nabakunahan na kayo ay palaging magsuot talaga. Ako, nakita nyo, nagpabakuna na, pero nakadoble pa ako ng maskara. Hindi po ba? O kahit saan tayo magpunta, kahapon, galing na naman kami sa Bataan. Isang katutak ang tao doon. Pero napakaganda naman ng talaga namang may protocol. Safe na safe. O, teka muna, babalikan po natin kayo makalipas ang ilang paalala sa ating programa. Ito pong National Task Force Against COVID-19. Pinaalala na naman ng mga Pilipino. Kayo ay mag-observe ng minimum health standards sa bakuna. Sapagkat meron pong isang insidente dyan sa Parañaque, sa mall, kung saan yung mga tao ay nagkumpulan para kumuha ng bakuna ng Pfizer. Ng bakuna. Aba, mahirap po yun. Kasi pag nagkukumpulan kayo at nagkataon na may dala kayo ng virus, spread na naman yan. Kaya pwede ba tayo palagi mag-observe ng safe distance, pagsusuot ng maskara, face shield, proper distancing. Yan paulit-ulit na sinasabi nitong Deputy Chief Implementer na si Vince Dizon. Kasi yung insidente dyan sa Parañaque, dapat di na nauulit siya. Kasi nga, habang lumalakas ang pagtitiwala ng ating mga kababayan sa corona virus vaccine, marami din naman na nawawalan ng pagtitiwala na sila hindi magkakasakit kasi akala nila na bakunahan na sila, okay na. Maling-mali po kayo dyan. At marami na pong darating, di ba? Sinabi natin sa inyo, baka 20 million dumating. Eto ngayon. Hindi ba kailan ba yun? Isang araw ba kahapon? Hindi ba pinuna po natin itong mga kritiko ng oposisyon? Yung mga senador dyan, sinabi na, nako, 5 taon bago ninyo makuha yung herd immunity tinatawag nyo. Kasi 60,000 lang kayo per day ng bakuna nyo. Hindi ba pinuna na? Ito talagang mga pasaway. Sabi natin, hindi magagawa yan kasi 60,000 lamang, dati nga 30, 35, naging 70, naging 80. Kasi nga, kukunti pa dumating ngayon dagsa. Ito yan, sampal sa mukha nyo ngayon. Yung sinasabi nyo na, sabi niya, dapat 120,000. Sabi natin, kasi yung nga projection, 120,000 a day. Sabi ng mga oposisyon, hindi makakuha yan, 5 taon yan, yakiti-yakiti-yak. Yan. By nung May 15, meron na tayong 120,000 vaccinations sa isang araw lamang. Pero nyo, di ba tama yung sinasabi natin? Masyado lang kayong mga reklamador. Talaga namang naghahanap po ako ng
Naghahanap ako ng Scotch tape na heavy duty at nalalagyan kong susulatan ko yung Scotch tape, lockdown, tapos ipa-plaster ko sa mga dila, hindi naman dila, mga labi para tumigil muna ng kadadaldal itong mga kritiko, hindi nila alam kung anong sinasabi nila. O, meron yan. Anong ibig sabihin pag meron tayong 120,000? Yung target natin na 80 million na mababakunahan within the year, bago magtapos ang taon o next year, abot na abot. O nung March daw, sabi niya, umabot po tayo ng 40 araw bago tayo naka 1 milyon. Nung March yun, ha? Pero nung Abril, na 1 milyon noong 30 days. Ngayon, nakuha na natin ng 1 milyon sa 17 araw lang. Meron niyo yun? O kaya, alam niyo, yung, di ba, sa number of bakuna, nangunguna, sino ba nangunguna? Indonesia ba? Number 2 yung Singapore. Number 3 tayo. Ay, may mga tatalunin natin ng Singapore eh. Mauna natin eh. Tingnan nyo. Kaya sabi ni Secretary Charlie, ngayon nakuha na po natin ng 1 milyon in 17 days. Ang aming nakita from 30,000 per day, na naka-breach na tayo o nalampasan na natin o inabot na natin yung 120,000 a day na bakuna. Kaya pag umabot na po yung bakuna sa 16 na milyon, 16 milyon na populasyon, kasi 16 million po yun, yun yung mga priority, A1 to A3 priorities. Pag nakompleto, nako, huwag na ho tayo mag-worry dyan sa lockdown. Kaya pati na yung mga ilalagay kong lockdown na Scotch tape dun sa mga bibig ng mga senador at mga oposisyonista, mga kritiko, pwede na rin natin tanggalin. Pag nakakuha na natin yung bakuna sa 16 million. Kasi, alam niyo itong tatlong priorities, yung A1 to A3, ito ang talagang mabigat na vulnerable sapagkat yung kamatayan at yung sakit nilang maselan nasa balikat nila, talagang sila ang tatamaan, kaya inuuna po natin yan. O hindi po ba? O lumipat naman ho tayo, kapoy na ho ako dyan sa dyan sa coronavirus na yan. Di wala man tayong mainit na tubig. Tayo kukuha muna ng, habang tayo ay nagsasalita, ng salabat. Okay. Alam niyo ba na itong West Philippine Sea, nakakayamot na rin itong pag-usapan dahil itong mga pasaway, paulit-ulit lang naman. Kanina in-interview tayo nila George Mandiola. Sabi ni Presidente, hindi niya na raw papatulan yung mga kritiko ng West Philippine Sea. Ibig ba sabihin, Secretary Rizal, itong palasyo, hindi na magsasawalang kibo na lang at hindi na papansinin yung mga yakitiyak. Sabi ko, hindi. Ang ibig sabihin yun, hindi niyo baka ako napapansin. Itong mga senador na oposisyonista, pati na yung mga dating kalyado na sumasama sa kanila, nakakala nila babagsak si Presidente. Wala silang kamalay-malay. Nako, wala kayong kamalay-malay, hindi kayo lumalabas ng inyong bahay. Ang inyong lingkod, araw-araw lumalabas. Umiikot sa buong Pilipinas. Masyasyak kayo pagdating ng halalan. Talagang pupulutin kayo sa kangkungan ng kasaysayan. Ang sinasabi natin, yung issue sa West Philippine Sea, binigay na ng mga kalaban. At si Presidente naman sinagot na paulit-ulit na nasagot. Ito namang mga oposisyonista, paulit-ulit naman na inuulit yung kanilang mga pakontra. Ganon din si Presidente. Di ba sabi ko nga po natin, ano bang pagdidebat yan? Yun na lang ang palaging yung ang ginagawa. Madalit sabi, wala na tayong dapat pag-usapan. Kaya kung uulitin na naman nila yung mga pasaring nila, yung mga akusasyon nila, wag na nating pansinin kasi kayo siguro nagsasawa na rin, hindi po ba? Huwag na lang pansinin. Masyado naman klaro ang posisyon ni Presidente. Kaya kahapon, in-interview tayo sa Bataan. Lumabas nga sa ano ngayon, nakita natin sa online news.
Di tinanong na naman ho nga sa posisyon. Sabi nga ho pala ni Presidente, huwag naman yung pag-usapan yung West Philippine Sea, ha? Kaya, isa na lang magsasalita sa West Philippine Sea. Secretary Harry, spokesman. Pero, sabi niya, Sal, ako yun. As Chief Presidential Legal Counsel, mag-issue ka ng statement sapagkat yan ay legal. Ikaw, kayong dalawa. Oo po, ako naman po. Kaya mamaya lalabas na natin yung ating payag. So, ang sabi ko po dun sa interview sa Bataan, ilang TV station sila ko. Sabi niya, ano ba talaga ang posisyon ng presidente? Ang posisyon ng presidente, lahat ng bagay pwedeng pag-usapan. Maliban sa sovereignty, hindi pa pwedeng ikompromiso yan. Ipaglalaban niya yan. Kaya yung sinabi niya, punta ako jet ski kahit na imposible, yun ang ibig niya sabihin. Kahit na imposible gagawin ko upang may pagtanggol ko ang teritoryo ng ating bansa at ng ating kasarilan. Yun ang punto ng jet ski. Kaya ano ang foreign policy ng presidente? Itong patakaran pang labas. Sabi ko po. Sabi ni presidente, my foreign policy is we are friends to all and enemies to none. Ayun, maliwanag yun. Kaibigan ako ng lahat ng bansa. At wala akong kaway. But, may but naman Anong but? When these friends of ours assault our sovereignty, then this country and I will be their enemy. Yun, maliwanag po yun. Kaibigan ko kayong lahat. Pero pag kayo, isa, dalawa sa inyo, kahit na kayong lahat pa, pinagkaisaan nyo, nasisirain nyo ang aming sovereignty, ay magkakamatayin tayo rito. Pagtatanggol ko yan, lalaban tayo dyan. Yan ang patakaran, panglabas. Yun ay maliwanag na maliwanag. Lahat ng mga salita niya. Ito lang naman talagang mga kalaban niya. Sasabihin, ba't iba sinasabi ni Secretary Lorenzana at Secretary Luxig, iba sa Presidente, kayo lang ang nag-iiba, pare-pareho lang ang sinasabi nila. Naghahanap lang kayo. Nanggugulo nga kayo Nililin lang nyo ang taong bayan. Kaya nga itong programa natin, hindi ba? Ito ang nagiging bihikulo upang magbigay ng kaliwanagan dun sa mga peking balita na pinapakalat ng mga kalaban ni Presidente Duterte. At ito rin po nagbibigay ng kaliwanagan laban naman sa mga disinformasyon na ibinibigay naman itong mga tropa ni ex-Justice Carpio, ex-Secretary Del Rosario, at yung kanyang mga kasakasama mga nasa oposisyon na sinasamahan naman ng mga kolumnistang pusakal na kontra administrasyon. Gaya na yung si John Nering yan, sino pa, yung si Pascual na yan, sino pa, yung ang pangalan kahalang tulad ng Durian, sino pa, marami. Sus Maria Jose, wala ho, naku, maniwala kayo. Kaya maliwanag ho yan. Yung West Philippine Sea, sabi ni Presidente, amin yan. Amin yan sa ilalim ng batas internasyonal. Wala na kayong magagawa dyan. Kaya ipaglalaban natin yan hanggang kamatayan. Yun. Naku, kayo talaga dapat kilala nyo na. Ang pinapatungkulan ko po yung mga kritiko sa mga kalaban, hindi yung sambay ng Pilipino. Kasi kayo pong sambay ng Pilipino nakikinig sa akin yun. Kayo, kilala nyo na si Presidente. Wala itong sinabi na hindi niya gagawin. At pag hindi niya magagawa at kulang, sinasabi niya rin. Hindi ba? Pero, tinutuloy niya pa rin hanggang matapos ang araw ng kanyang panguluhan. Di ba? Kaya yung mga itong tinanong nga ako pala tayo kanina sa interview. Secretary Panelo, yun si Secretary Brady. Kasi lumabas yun sa usapan Hindi ba parang yun magandang testigo. Hindi ba patatawag ng administrasyon yun? Sus Maria Jose, ikaw naman nga ako. Iyon, kung gusto nyong ipatawag yun,
Kung may congressional investigation, di patawag nila. Kung mga nandyan sa kongreso ang maraming reklamo, di patawag ninyo at tingnan nyo kung anong sasabihin niya. Laban naman sa sinasabi nung rebelding naging senador na ayaw ko ng ngalanan dito dahil yun lang naman ang gusto niya, marinig ang pangalan niya rito sa programa natin. Iba ang sinasabi niya. Sinisiraan niya ngayon si Johnny Ponce Enrile, hindi raw totoo mong pinagsasabi. Si Johnny Ponce Enrile naman, batay sa kanyang personal na karanasan nung siya'y humarap kay dating Presidente Aquino at batay doon sa memwa o sulat na ginuguhit naman is Ambassador Brady kung anong nangyari doon sa yung ugnayan ng itong rebelding sundalo na naging useless na senador. Yun. Tapos sabi ko, alam nyo, yan naman si Ambassador Brady, I'm sure nakikinig yan. So on her own, siya mismo mag-voluntary siya magsalita. Moreover, kayo naman kako, alam nyo, ako natatandaan ko yan Nagsalita na yan dati. Kung baga, kakalkalin nyo na lang kung ano yung mga sinabi niya. Meron na mga statement yan si Ambassador Brady. At pinatutunayan niya yung sinabi ni Juan Ponce Enrile. Hindi po ba? Yun lang ang gagawin natin. Ang problema kasi nga, kaya tama sinasabi ni ignore them, Mr. President. Huwag mo na intindihin niya mga yan. Hindi ba yun din noon sinasabi natin? Yun sa isang televised address. Ang mahirap dyan, di ba sabi ko, hindi lamang accountable, sabi ni Johnny Ponce Enrile. You're accountable to the people. Hindi doon sa mga kritikong yun. Hindi po ba? Kaya, hayaan mo na sila. Sabi ko naman, hindi lang tama yung dahilan ni Johnny Ponce Enrile. Dinagdagan ko, sabi ko, kaya kayo hindi na dapat magsalita, Ginoong Pangulo, kasi bawat salita nyo, binabaluktot nila. Kagaya nga nung isang kapirasong papel. Alam nyo, hanggang ngayon, paulit-ulit Pati yung media yan, hindi ko maintindihan. Yung mga irresponsibleng media rin naman, yung iba. Ganun pa rin ang sinasabi. Sabi rin ni Presidente, yan kapirasong papel lamang, hindi niya binibigyan pagkakalaga. Ilang ulit ko na hong pinaliwanag yan. Sus Maria Josep naman. Yung kapirasong papel na walang halaga, yun ang pananaw at pagtanggap ng China. Yun ang ibig sabihin, kayo talaga. Yun ang sinasabi ni Presidente. Nanalo nga tayo, pero yung mga kalaban natin, ang tingin dito sa arbitral rule, isang kapirasong papel. Parang marriage contract. May marriage contract nga kayo, pero kung hindi naman pinapatupad, di isang kapirasong papel din lang yan. Yun ang sinasabi ni Presidente. Lahat ng kasunduan sa pagitan ng lahat ng bansa, o pati na yung pinanalo nyo sa anumang hukuman, kung hindi yan ipatutupad noong mga kasama dun sa nagkakasundo, walang mangyayari. Bakit? Unang-una, United Nations, ilang beses na sinabi, walang pribadong army. Ang Amerika naman ayaw naman ipatupad. Natatandaan po ba ninyo? Ibig ko nga pahanap sa aking staff. Hanapin nyo nga yung aking sagot doon sa, nung kasagsagan ng West Philippine Sea, ako ang tagapagsalita. Anong sabi ko? No force on earth has the capacity to implement this arbitral ruling. Kasi nga, sabi ko, ayaw ng United Nations. Kahit na gusto, wala namang army. Ang Amerikano naman, di mo maintindihan ba tayo? But nakita ko na kung bakit hindi nila mapatupad. Sinabi ko rin yun sa televised weekly cabinet meeting with respect to coronavirus and iba pang subject matter. Sabi ko nga, nung Lunes, sabi ko po, ang dahilan niyan, kaya yan nag-broker na hindi mag-away-away kasi ang tingin ko, hindi dahil ang Amerika takot sa China. Takot na magkaroon ng digmaan kasi hahantong sa digmaang nuklear at buburahin ho tayong lahat dito sa planetang lupa. Yun po ang dahilan. Kaya nga sinabi natin na matalino itong presidente ito. Sa halip na isulong ng agresibo yung isyong yon, manap na lang tayo ng ibang mga issue na pwede natin pagkasunduan. At marami naman hong nangyari na pinagkakasunduan.
Kaya malusog ang relasyon natin. Pero, yung issue ng arbitral ruling, nandyan lang yan. Wala na nga, di ba sabi ko sa inyo noon? No force on earth can implement, but neither can anyone or any country destroy, diminish the value of that arbitral ruling. Wala ring habang totoo na hindi ito mapapatupad. Wala ring bansa, walang tao, walang pwersa dito sa mundo na mababago mo na yung atin ay atin. Ang kanila ay kanila. O, yun. Ganun lang o ka, simple. Ay, nako, kapoy na ako. Teka muna, nangako tayo, alam nyo, nung, kailan ba yun? Kailan ba tayo nagpunta sa Holy Spirit? Sabado. Nagpunta ko tayo doon. At tayo'y nagipag-ugnayan kay Mayor Joy Belmonte at sa barangay chairman na si Chito Belicina. Alam po ninyo yung Holy Spirit, ito ang pinakamalaking barangay. Diyos ko, nawala nga ho kami pagpunta namin doon. Kasi nabalitaan nga ho namin, may mga nakatira sa ilalim ng tulay at sa estero. O ganun, the poorest of the poor nandyan sa Holy Spirit. So gaya po ng mga ginagawa na ng mga kaibigan natin. Alam niyo itong counterpoint, marami ng regular na kaibigan natin. At sila po ay nagkiusap sa atin na kung maaari, magbibigay sila ng mga ayudang regular at tayo na lang ang sumama at pumunta doon sa mga lugar na kailangan. Yan biktima ng kalamidad, ng sunog. Matagal na itong ginagawa. Nababanggit na lang natin ngayon kasi para marami kasing reklamo na wala raw ginagawa. Parang sila lang ang may ginagawa. Ayun, gaya ng kaibigan natin si BP Len Hindi raw nagbibigay ng kooperasyon ng gobyerno. Pag meron daw siyang pakulo o programa, tatawag sa local government. Pag nalaman na siya, ayaw. Nako naman, kaibigan Lenny, kapatid, kaibigan, mahal na kaibigan. Alam mo, kasi nga, ganito yon. Yung ginagawa mo bilang personal na pagtulong mo, iba yon doon sa programa ng gobyerno. Kasi ang gobyerno may mga programa ng pagtulong. Hindi ka na kailangan may ipag-ugnayan dahil pwede mo namang gawin yan on your own. Kasi yung gobyerno, meron na silang programa. So bakit kailangan pa? Okay na nga, di ba? Napupuri na kita doon Ang kailangan lang, kung nagkikipag-ugnayan ka, pagdating na, halimbawa, magko-community pantry ka, di ba? Dahil maraming tao. Yun, kailangan magkikipag-ugnayan para matulungan ka. Pero hindi ko alam kung anong klaseng ugnayan ang gusto mo. Hindi naman kailangan anyway, balikan natin ang Holy Spirit. Tinawagan po natin si Chairman Chito. Ito, matagal na nating kaibigan to Ay gusto niya doon kami mismo sa ilalim ng tulay. O kaya sa mga estero. At makukontrol naman daw niya. Kasi wag. Mas maganda na sa isang gym tayo, sa isang auditorium. Kasi ako sa Dasmariñas, sa Muntinlupa, nung may kipag-ugnayan tayo sa mga mayor doon, yung mga barangay kapitan, ginawa nila talaga namang matuwid na mga upuan, mga rows, ang galing. Madalit sabi, napakaganda. Eto yung mga, habang nagsasalita tayo, papadaanin po natin yung mga picture dahil marami-rami ito Sige, ilabas mo na habang tayo'y nagkikwento. So madalit sabi, tayo ay nagpunta ron at siyempre acknowledge natin yung mga nagpadala ng ayuda. Sino ba yun? Si William Gatchalian at ang kanyang kabiyak. Si Andrew Tan at ang kanyang kabiyak. Sino pa? Si Mr. and Mrs. Orly Francisco. Si architect. Ayan po yan. Yung makikita nyo, matangkad na lalaki. Ako, 6'3" yata ito. Yan si Kapitan Chito Belicina. Ayan yung mga nagbigay po. Si Mr. and Mrs. Orly Francisco, si Philip Shen, si Mayor Cesar ng Bayambang, Pangasinan, at sa kanyang kabiyak na si Ninya. Sino pa? Ayan si Kapitan Chris
Reyes ng Cavite. Nandun din yung pagbibigay ng ayuda ni Mayor Dino Chua ng Noveleta. O sino pa? Of course, si Dr. Panelo palagi naman bibigay yun. Tapos yung pang mag-asawang Chadi at si Roma Makalina. Nagbigay din. Tama ba yung aking apelyido? Baka mali na naman Makalina. Ano pa? Sino pa? Ang dami yung mga anak ni William Gatchalian. Si Sherwin Gatchalian, si Rex Gatchalian, si Wesley Gatchalian. No, ayun, nakikita niyo yung mga ayudang yon. 200 pamilya. Nalaman ko libo-libo pala. Naku, sabi ko, 200 muna. Babalikan na lang natin yung iba. Ayan, nakikita nyo. Kita nyo ha, tingnan yung social distancing nila. Yan ang maganda. Yan ang sana ang gagawin ng lahat ng nagbibigay ng ayuda. Ayan, no? Sa dami niya, no? Pero 200 families ho yan. Bilisan mo yung ano, para, ayan, yung mga staff ni Kapitan Chito. Ayan, yan pong the poorest of the poor. At saka nga pala, tumawag ho ng video call si First Lady Hanilet. Kinausap po, sana makita natin dyan. Bilisan mo, para makita nila. Nag-video call ho, for the first time, wala naman ho sa kasaysayan ng bansa na yung First Lady kinakausap yung mga biktima ng anumang kalamidad, o sunog, o kahit na walang kalamidad. Kinausap po ni First Lady. Ang ganda, dituwan-tuwa ho sila. Sabi ni First Lady, naku, ang kailangan talaga natin, magdasal tayo sa Panginoong Diyos upang tayo makaranas dito. Matapos na itong paghihirap natin. Ayan, nakikita nyo? Ayan, video call ho yan. Kikita nyo yan? Si First Lady Hanilet Abansena yan. Pati nga si Housing Authority Escalada. Ito pala magandang balita bago ko makalimutan. Sa kautusan po ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, sabi niya, hindi pa pwede, nandyan sila sa ilalim ng tulay at istero. Kailangan mabigyan ng mga housing units yan. Ayun, meron na ho, binigyan, ora mismo. Sila ililipat na sa San Jose del Monte, yung 200 pamilyang nakatira sa tulay at sa ilalim ng estero. Yan ang nagagawa. So maraming salamat doon sa mga umayuda sa atin. Ang dami. Sino pa bang hindi natin nababanggit? Architect K.D. Velasco, nagbigay din. Marami ho. Pag nakalimutan natin, ulitin na lang natin. Babalikan po natin yung Holy Spirit kasi libo-libo pala yung 200 lang ang naibigay natin. Next time ho. Anyway, inabot na po na yung oras. Pansamantala, tayo po ay nagpapaalam sa inyong lahat at nagsasabi, magsuot po tayo ng face mask. At kayo ay palaging magsabon ng inyong mga kamay, kasama siyempre tubig. Para siguradong mawala yung virus kung meron man. Saka magsuot kayo ng face shield ho. At pag kayo nasa labas na, sigurado, huwag ho kayong lalapit. Kung lalapit man kayo, kailangan more than 2 meters. Huwag ho yung 2 meters less. Talagang magkakahawaan ho kayo. And huwag niyong kalimutan siyempre, yung palagi nating paalala, palakasin ho natin ang ating mga katawan. Kita niyo yan si Philip Cruz, nagkasakit ng 2 linggo kasi palibasa, maganda ang hindi, nakag-survive siya. Marami pa itong tutulungan, kaya hindi mo na kinuha ng dakilang may kapal. Uminom mo kayo ng maraming tubig, kumain ng gulay, prutas, uminom kayo ng vitamins, mag-ehersisyo kayo. Matulog kayo ng at least 8 hours a day. Sigurado, okay na ho yan. And of course, when you wake up in the morning, tapos ho kayo matulog, magpasalamat po tayo sa dakilang Diyos na lumikha sa ating lahat. Salamat sa buhay na binigay po ninyo. Salamat sa pagdurugtong ng buhay na ito. Salamat po sa mga pagkain, biyayang inilatag nyo sa amin sa araw-araw. At salamat sa pag-akay nyo po sa amin sa tamang daan. At kung maaari lamang po, kami ay magtagumpay dito sa labanan ng coronavirus. Bigyan nyo po kami ng talino at katapangan na labanan namin itong coronavirus. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you.
Oo. Kayong mga kababayan ko, maswerte kayo si Panilo, magamit ninyo ang utak ni Panilo. Sayang. Gamitin natin. Make him whatever in the future. Marunong.